Chancellor Michael T. Dean Nia Retor, Vice Chancellor for Academic Affairs Bernadette Pizzo Reyes, Vice Chancellor for Planning and Development Jose Texon III, and Vice Chancellor for Research Leslie Michelle Dalmasio, mga profesor, mga magulang, mga kaibigan, at higit sa lahat, kayong mga bagong graduates. Magandang hapon at maligayang pagbati at taus-pusong congratulations. Madalas, kapag may special needs ang anak ng isang pamilya, may naririnig tayong mga sinasabi tulad ng, swerte yan pag may anak kang ganyan. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Anting-anting ba ang mga anak namin? O pampalubag-loob lang para sa amin na mga magulang na may mga challenges sa pagpapalaki ng mga children with special needs? Kadalasan, para sa akin, ito ay unsolicited remarks, sometimes offensive. Noong taong 2000, tinayo ko ang Dynamize Tutorial Center sa Marikina para tumulong sa mga batang nangangailangan ng gabay, sa mga batang mayroong final exams, at meron kami mga estudyante na may dyslexia, ADHD, at mga students with academic challenges. Dito ko nakita kung gaano kahalaga ang tamang gabay at malasakit sa pagtuturo. Nararamdaman ko ang saya ng mga bata kapag sila ay nasa isang environment na puno ng pag-unawa at pag-aalaga. At sinabi ko sa mga teachers ko, sana sa ating mga guro na lang ibigay ang mga batang may ganyang challenges. Dahil tayo ang pinaka-makakaunawa sa kanila. Noong taong 2004, binayayaan kami ng Diyos ng isang anak na may Down syndrome, si Sandra. At sa biyaya ng Panginoon, napaligiran kami ng magagaling doktor at therapists. Kapatid ng asawa ko ang ikalawang geneticist sa Pilipinas, si Dr. Eva Cotiongo de la Paz. At agad kaming pinakilala sa tinitingalang developmental pediatrician na si Dr. Alexis Reyes. Kaya alam namin mag-asawa that we were in good hands. Sa tulong ng mga eksperto, mga pediatrician, neonatologist, cardiologist, ophthalmologist, endocrinologist, at higit sa lahat ng mga therapists na naging bahagi ng aming buhay. Occupational therapist, physical therapist, at speech-language pathologist. Naitawid namin ang mahalagang milestones ni Sandra. Sa loob ng isang taon at 3 buwan, nakita namin ang mga munting tagumpay niya. Nakalunok ng maayos si Sandra dahil kay Professor Jake Isaac. Nakapagsabi ng mama noong 8 buwan pa lang si Sandra dahil kay Teacher Abel. At nakatayong nakalakad siya nung umabot na 1 taon at 3 buwan dahil kay Dean Mary Ruiz Santo. Asan siya? Maraming salamat po sa inyo. At dito ko napatunayan, oo, tama ang kasabihang, swerte yung anak mo. Dahil kami ay nabaligiran at ginabayan ng mga pinakamahusay na doktor at therapists na naging bahagi ng aming journey in raising Sandra. Noong taong 2005, lumipat kami sa Singapore. Naghanap ng komunidad ng mga Pilipino. May UP Alumni Association in Singapore, may Filipino Leaders Association, Filipino Expat Wives, at sari-sari pang mga grupo. Ngunit wala ang hinahanap kong komunidad, yung para sa special needs community. Noong 2006, dito ko tinayo kasama ng guro at may-ari ng Kids Coast Ed Center sa Singapore, kung saan nag-aaral si Sandra, ang Espesyal Pinoy, a Filipino support group for families of children with special needs in Singapore. Noong 2016,
May mahigit na 25 na families ang miyembro ng support group at patuloy pa silang dumarami. Layunin namin pagtipunin ng lahat ng mga pamilyang Pilipino sa Singapore na may mga anak na may special needs. Nais namin makabuo ng isang komunidad na nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Nagbabahagi ng mga karanasan, nagsasagawa ng mga informatibong talakayan, at nagtutulungan sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa iba't ibang kondisyon ng aming mga anak. Bukas din kami na makipagtulungan sa mga therapists na handang ibahagi ang kanilang oras at talento upang maipabatid sa amin ang pinakabagong research, ang strategies na makakatulong sa progress ng aming mga anak. Hinihikayat namin ang mas malawak na komunidad na makilahok upang mas mapalalim ang pag-unawa, pagtanggap at suporta para sa isang inklusibong lipunan. Sa loob ng 11 taong pamamalagi namin sa Singapore, nagpatuloy pa rin ang therapy ni Sandra sa iba't ibang mga lahi. At kadalasan, pag may Filipino STED teachers at therapists, mas may tunay na pagtalino. Ika nga nila, saan mang bahagi ng mundo, iba talaga kapag Pilipino. At nung bumalik kami sa Pilipinas noong 2017, patuloy ang pagiging parent advocate ko. I was delivering awareness lectures promoting an inclusive society and the use of politically correct language to schools, companies, and organizations. Nag-organisa ako ng mga activities para sa mga children with special needs. Nagpapanggap ako ng libreng teacher training, lalo na sa mga public elementary school teachers. At taon-taon kong hinahandle ang English Proficiency Program ng mga SPED teachers ng ILLC na school ni Sandra. Ito ang naging passion ko, to give back to our country. Dahil 11 taon kaming nawala. Bukod sa pagpasok ni Sandra sa SPED school, nirekomenda sa amin na mag-dance therapy si Sandra to address her tics. At speech therapy para sa progress ng language skills niya. Isang special na pasasalamat kay Teacher Ellen Chua na naging speech language pathologist ni Sandra. Mula ng July 18 last year, teacher, nasan ka? 1 taon na pala. Dahil sa inyo, mas naging expressive si Sandra at mas nagsusulikap siyang magsalita ng mas malinaw. Mula nang bumalik kami dito sa Pilipinas, napansin namin ang kakulangan ng mga SPED teachers at therapists. Agree? Taas ang kamay kung naniniwala. Kakulangan ng SPED teachers at therapists sa mga paaralan at mabilis ang turnover. Kung magpapalit ng mga teachers sa bagong school year, hahanapin ni Sandra ang mga guro at therapist niya noong nakaraang taon. Hindi madali para sa isang special needs child ang mabilis at pabago-bago ng mga guro at therapists. Nahirapan silang mag-adjust at magtiwala sa ibang tao. Mas gusto nila syempre yung nakasanayan na nila. Dahil dito, naisip ko, kailangan pa natin ng mas marami pang mga therapists na may puso at dedikasyon. Sige, pwede naman kumalak pa. Kung naayos yung subject ko, nais kong ibahagi sa inyo ang aking mga pangarap. Di lamang para kay Sandra, kundi sa bawat special needs child at pasyente na sa inyong kakayahan ay umaasa. May pangarap ako na bawat isa sa inyo ay hindi lang magiging therapist, kundi tagapagtayo ng mga komunidad na tunay na magmamalasakit. May pangarap ako na palalawakin ninyo ang inyong naabot ng mga tao, maging volunteer sa mga paaralan ng inyong komunidad,
sa mga outreach programs, mga organisasyon at SPED schools, at maging mga tagapagsalita sa mga career talk at awareness talk. Taos-pusong pasasalamat kina Teacher Ellen at Teacher Louie sa pagpapaunlak sa ating support group na Special Pinoy nung sila ay naging speaker noong May 17 upang ibahagi ang kahalagahan ng occupational therapy at speech therapy sa bawat pamilyang may child with special needs. Ang kanilang expertise sa kanilang larangan at ang kakayahan tugunan ang mga concerns ng ibang mga magulang na dumalo ay isa sa mga highlights ng event na ito. Pangarap ko rin na maging kilala ang inyong profesyon sa lipunan. Mas dumami pa ang kukuha ng mga kurso sa camp at makakaalam ng inyong serbisyo. Bilang mga therapists, para mas maraming tao ang makatanggap ng wastong suporta at interbensyon na kailangan nila. May pangarap ako na mas marami pang magiging guro, mga magtatayo ng therapy center at leader sa inyong larangan upang ipamulat ang kahalagahan ng inklusibong edukasyon at suporta. May pangarap ako na ang mga may kaya sa ating bansa ay handang sumuporta sa mga advokasya. Ibahagi ang kanilang mga biyaya sa mga paaralan at therapy centers para sa mga kapuspalan, sa mga may special needs at mga may sakit. May pangarap ako ng ating mga pinunong bayan ay isaalang-alang ang kapakanan ng bawat sektor ng lipunan. Nais kong dumating ang panahon na ang mga batas at polisiyang kanilang isinusulong ay tunay na sumasalamin sa pangangailangan, dignidad, at karapatan ng special needs community. Pwede kong pumalakpak mga isa kayo, samahan niyo siya. May pangarap ako na darating ang panahon na walang batang maiiwan, walang matanda na makakalimutan, at walang taong mawawalan ng pag-asa. Dahil may isang Filipino therapist na dumating, nagmalasakit, tumulong, at hindi umalis ng bansa. At higit sa lahat, may pangarap ako na maglilingkod kayo sa ating bayan, hindi lamang dahil sa tungkulin, kundi dahil sa pagmamahal sa ating lipunan. Kaya mga bagong therapists ng Universidad ng Pilipinas, UP Camp, UP Manila Camp, habang tinutupad ninyo ang inyong mga personal na pangarap, huwag ninyong kalilimutan ang pangarap ng bayan sa inyo. Ang UP ay hindi lamang tungkol sa academic excellence. Ito ay tungkol sa serbisyo sa bayan, sa pagtulong sa kapwa, at sa pagbibigay ng pag-asa. At sa bahaging ito, nais kong magsitayo ang lahat ng mga graduates at basahin natin ang nakikita niyo sa ating screen at sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin, ipinagmamalaki ko, ako ay nagtapos. Sa UP College of Allied Medical Professions. Naniniwala ako na makakagawa ako ng pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino na nangangailangan ng aking kaalaman, galing, at malasakit. Maglilingkod ako sa UP. Maglilingkod ako sa aking komunidad. At maglilingkod ako sa aking bayan. Na may dangal, may malasakit, at may kausayan. Sumunod kayo sa aking aksyon dahil mahal ko ang UP at mahal ko ang aking bayan. Congratulations, graduates, at mabuhay kayo naman.